Sir, ani ng driver sabay iling. May naaksidente nga. Babae po, dalawa. May kambal na batang kasama, maliliit pa. Sobrang kawawa talaga ng mga bata. Parang may sumipa sa dibdib ni Breeze at para bang may humigop na hangin mula sa katawan niya. Napapikit siya sa hawakan ng pinto. Sir, bakit po? Hindi niya na hinintay pa. Binuksan niya ang pinto at bumaba ng sasakyan. Napatigil naman ang driver at agad na sumunod. Gulat sa kilos ng kanyang amo. Sir, saan po kayo pupunta? Pero hindi na siya sumagot. Parang may humahatak sa kanya. Ang mga tao naman sa paligid ay napalingon sa kanya. Agad gumilid at nagbigay daan. Hanggang sa malinaw niyang nakita ang mga taong nakahandusay sa kalsada. Ang motor na kanilang sinakyan kanina, animo yupi-yupi at ang ilang parts ay tumilapon. Ang oras ay tila huminto. Ang puso niyang parang tumigil sa pagtibok nang makita niya ang nakadapang babae na tila sinubukan pang gumapang bago ito tuluyan na nawala ng malay. Si Donna, ang ex-wife niya. Duguan ang ulo nito. May galos sa braso at ang kamay ay pilit na inaabot ang isang bata. Namutla si Breeze. Hindi siya makagalaw. Tila nawala ng lakas ang mga tuhod niya. Donna? Mahina niyang sambit. Sir, kilala niyo po ba sila? Tanong ng driver. Donna? Sigaw ni Breeze at mabilis siyang sumugod. Halos mabundol ang mga tao sa paligid na kusang nagbigay daan. Lumuhod siya sa tabi nito at agad itong niyakap. Donna, wake up, please. Open your eyes. Nanginginig ang boses niya habang hinahaplos ang pisngi nito. Patuloy niya itong ginigising. Napatingin siya sa dalawang bata nang isa yakap naman ng matandang ginang para siguro ay protektahan. Lalo pa siyang nanigas dahil ang dalawang bata ay kamukhang kamukha niya na para bang mga anak niya sila. Madilim pa sa labas. Tanging ang mahina at malamlam na ilaw ng poste sa kanto ang nagsisilbing liwanag sa tahimik na baryo. Sa loob ng maliit nilang bahay, naroon si Donna sa kusina. Tahimik at naghahanda. Umuusok ang mantika sa kawali habang isa-isa niyang inihahanda ang saging na saba. Binabalutan ng asukal at naglalagay din sa lumpia wrapper para gumawa ng turon na siyang paninda niya. Napatingin siya sa maliit na orasan sa dingding. 3:00 pa lamang ng madaling araw. Huminga siya ng malalim. Alam niyang maaga pa para gisingin ang kambal niyang anak na 2 taong gulang pa lamang. Parehong mahimbing na natutulog sa papag na may kutsyon at manipis na kumot. Napatingin siya sa silid kung saan naroroon ang kambal. Naisa na niyang iwan sila para makatulog sila ng mas mahaba at bumalik agad pagkatapos magtinda. Pero hindi naman pwede dahil wala namang magbabantay sa kanila. Wala siyang mga kaanak na maiiwan at maaaring magbantay sa mga ito. Siya lang talaga. Matapos niyang maprito ang lahat ng ititinda niya, dahan-dahan siyang lumapit sa mga bata at naupo sa gilid ng papag. Inilapit niya ang mukha sa kambal. Humalik siya sa noon ng mga ito, ngunit nananatili pa rin na mahimbing ang kanilang tulog. Baby? Mahinang tawag niya. Gising na mga anak, aalis na tayo. Wala pa ring reaksyon. Huminga siya ng malalim at muling hinaplos ang palad sa ulo ng isa. Alam ko ang sarap ng mga tulog ninyo pero kailangan yung sumama sa mama para magtinda. Wala kasi magbabantay sa inyo eh. Unti-unti namang dumilat ang isa sa kambal, si Calyx. Ang mga mata nitong magkaibang kulay ay mapupungay na tumitig sa kanya. Bangon na anak, mag-almusal na kayo para mabihisan ko na kayo. Kapag ganito, sobrang naaawa talaga siya para sa kanyang mga anak dahil maging sila ay kailangan na maistorbo ang tulog at gumising ng maaga pero wala naman siyang magagawa dahil kailangan na kailangan nilang magtinda. Kailangan din kasi na maaga silang magsimulang magtinda para mas marami ang kikitain. Pinag-almusal niya na ang kambal at si Calyx at Caden. Pagkatapos ay binihisan niya na rin ang dalawa bago niya hinanda ang mga paninda nila.
Bago sila umalis, sinuotan niya ng medyas at hoodie ang kambal. Siguradong hindi na sila giginawin. Paglabas sila ng bahay, malamig ang simoy ng hangin. Madilim pa rin sa daan pero may mga sasakyan ang dumaan. Nagpara siya ng tricycle, huminto ito sa tapat nila. At lumabas ang driver. Isang lalaking nasa late 40s na agad napansin ang dami ng bitbit ni Donna. Mukhang ang dami mong dala. Ani ng driver habang sinusuri ang lahat ng mga dala nila. Oo nga po kuya, pasensya na ha. May kasama pa kasi akong bata eh. Wala kasi magbabantay sa kanila sa bahay. Tiningnan ng driver ang kambal na tahimik at nakahawak sa laylayan ng damit niya. Nako, kawawa naman ng mga chikiting. Sige, tulungan na kita. Sabay baba ng lalaki para tulungan siya sa mga dala. Pagdating nila sa simbahan, mabilis silang bumaba. Nagmamadaling inayos si Donna ang mga dala para makapagsimula na agad sa pagtitinda. Maupo lang muna kayo dyan ha, sabi niya sa kambal na tahimik na tumalima. Hindi nagtagal, unti-unti nang nagpapakita ang liwanag sa silangan. Isang bagong araw na naman. Isa na namang laban sa araw-araw na buhay para sa lahat ng mga tao dito. Agad niyang inilatag ang banig at inilagay sa maayos na pwesto ang bilao ng turon at thermos ng kape. Ang kambal naman ay tahimik na nakaupo sa gilid ng banig, nakasiksik sa maliit na kumot na dala nila. Maya-maya, nagsalita ang kanyang katabing matandang tindera na mabait sa kanya simula pa lamang. Uy, Donna, ang aga niyo ngayon ah. Bati nito habang pinupunasan ang sarili nito. Oo nga po kailangan kasi malapit na kasi yung check-up ng anak ko. Sagot niya habang patuloy sa pag-aayos. Hay, napakahirap talaga ng pinagdadaanan mo. Wala na yatang pahinga ang katawan mo. Sabi pa ng matanda habang umiiling. Ngumiti lamang si Donna at hindi na sumagot. Sanay na siyang hindi magkwento ng lahat. Wala naman kasing ibang makakatulong sa kanya kapag nagkwento siya. Kakaawaan na siya ng mga tao. Kaya tumalikod siya para tanungin ang kambal. Ayos lang ba kayo riyan mga anak? Tumango naman ang kambal na kaparehong nakaupo maayos sa gilid ng banig. Tahimik at mababait. Wala ni kaunting reklamo o pag-aalboroto kahit na istorbo niya ang tulog nila kanina. Napansin naman iyon ng matandang tindera at muli ito nagsalita. Buti na lang kahit bata pa tong mga anak mo, hindi mo sakit sa ulo. Kay babait, ang cute-cute pa. Napangiti si Donna. Inabot niya ang ulo ng isa at hinaplos ito. Oo nga po, napakaswerte ko sa mga anak ko. Tahimik siyang napatingin sa simbahan. Hindi biro ang mag-alaga ng kambal. Mag-isang naghahanap buhay at sabay makikibaka araw-araw. Pero habang kasama niya ang kambal, pawi naman ang bigat ng katawan niya. Maghapon na nakaupo sa gilid ng simbahan si Donna kasama ang kambal niyang anak. Mula umaga hanggang hapon, hindi siya halos tumigil sa pagtitinda ng turon, banana Q at mainit na kape. Pawisan na pero hindi niya iniinda ang pagod. Lumingon siya sa mga anak na tahimik pa rin nakaupo sa gilid ng banig at tila pagod na rin. Awang-awa siya sa mga ito. Alam niyang hindi ganito dapat ang buhay ng mga batang tulad nila. 2 taong gulang pa lamang, pero halos kasama na sa araw-araw na pakikibaka. Napalunok siya. Pinilit ngumiti sa kanila kahit nag-uunahan na ang luha sa mata niya. Konting tiis pa mga anak. Konting tiis na lang. Bulong niya. Hawak ang kamay ng isa sa kambal. Ang isa sa kambal, si Kaden, ay may butas sa puso. Isang komplikasyon na matagal nang alam ni Donna. Sinabihan na siya ng doktor na kailangang maagapan ito bago pa lumala. Kaya naman doble kayod talaga siya para maipagamot ang anak. Tanging pagtitinda lang ang pinagkakakitaan nila. Wala siyang ibang katuwang sa buhay. Walang pamilya, walang ibang sandalan kundi ang sariling lakas at panalangin. Bandang 3:00 ng hapon habang iniimpakan niya na ang natitirang paninda, laking gulat niya nang biglang bumulagta si Kaden sa semento. Kaden! Sigaw niya. Agad na binitawan ng bilao at napaluhod sa anak. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon at binuhat niya na ito. Tulungan niyo ako! Ang anak ko ay natake siya! Ngunit ang mga dumadaan ay tumitingin lang
at nagmamadaling umiwas. Parang biglang naging bulag at bingi ang mundo sa paligid niya. Iha, anong nangyari? Tanong ng isang ginang ng magandang loob at lumapit. Ang anak ko po, kailangan po siyang madala sa ospital. May sakit po siya sa puso. Halos hindi na maayos ang sinabi niya sa sobrang takot. May motor kami pero walang asawa ko para magmaneho. Ako na po magdadrive. Basta makarating kami sa ospital. Sige, sasamahan na lang kita para may maghahawak sa mga anak mo. Tumango naman si Donna. Nasa gitna si Calyx, sabang si Kayden na walang malay ay buhat ng matanda. Habang humaharurot ang motor sa kalsada, nanginginig ang kamay ni Donna pero pinipilit maging matatag. Paulit-ulit ang dasal niya sa isip. Huwag na yon, Diyos ko. Huwag niyo pong kunin ang anak ko. Subalit ilang kanto pa lang kanilang tinatahak, biglang may humarurot na van mula sa kabilang lane. Mabilis, parang wala itong preno. Isang iglap lang, malakas ang tunog ng banggaan. Malakas na bumangga ang van sa kanilang motor. Hindi ito nagawang iwasan dahil sa sobrang bilis ng van. Tumilapon ang motorsiklo. Nagsigawan ng mga tao. Bumagsak sila sa kalsada. Pumulandit ang dugo. Nakahandusay si Donna sa semento. Sinubukan niyang igapang ang sarili palapit sa mga anak na walang malay. Duguan, ngunit dumidilim na ang paningin niya. Sinusubukan pa niyang umusog. Anak ko. Mahina niyang bulong. Bago siya tuluyang nawala ng malay, nasilayan pa niya ang dugo ang kamay ni Calyx na pilit siyang inaabot habang umiiyak. Ang ginang nakasama nila ay nakahandusay rin. Duguan, walang malay, pero yakap si Kayden. Mabilis ang lahat. Maingay sa paligid. Sigawan ng mga osisero at lahat ay nagmamadali para tumawag ng tulong. Sa kabilang banda, nasa loob ng isang itim na luxury SUV si Breeze Martinez. Isang kilalang engineer at matagumpay na CEO ng isang international construction firm. Tahimik siyang nakatanaw sa labas ng bintana habang hawak ang isang dokumentong hindi niya maituloy basahin. Sa kabila ng katahimikan ng sasakyan, may kung anong bigat sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Sir, traffic po, hindi po gumagalaw ang kalsada sa unan eh. Wika ng driver niya. Napakunot noo si Breeze. Traffic? Dito? Tanong niya at napatingin sa relo. Hindi naman karaniwang nagta-traffic dito lalo na ng ganitong oras. Kaya nga po eh. May aksidente siguro kaya biglang nagkaroon ng traffic. Napailing pa si Breeze. Kanina niya pa gustong umuwi dahil pagod na siya mula sa sunod-sunod na mga meetings. Sir, baka po pwedeng bumaba muna ako para alamin ko anong nangyari? Tumango lamang si Breeze, tsaka muling tumingin sa labas. Tahimik, ngunit may bumabagabag sa kanya. Parang may mahinang tinig na paulit-ulit sa isip niya. Bomba ka, tingnan mo. Hindi niya iyon maipaliwanag. Hindi siya naniniwala sa mga kutob, pero may kung anong bigat sa dibdib niya na tila nagpapakaba sa kanya nang hindi niya alam kung bakit. Ilang minuto ang lumipas at bumalik ang driver. Napapailing ito. Halatang may mabigat na nakita. Sir, ani ng driver sabay iling. May naaksidente nga. Babae po, 2. At may kambal na batang kasama, maliliit pa. Sobrang nakakaawa ang mga bata. Parang may sumipa sa dibdib ni Breeze. Parang may humigop ng hangin mula sa katawan niya. Napakapit siya sa hawakan ng pinto. Sir, bakit po? Hindi niya na hinintay pa. Binuksan niyang pinto at bumaba. Napatigil ang driver at agad na sumunod, na nagulat sa kilos ng kanyang amo. Sir, saan po kayo pupunta? Pero hindi siya sumagot. Parang may humahatak sa kanya. Ang mga tao sa paligid ay napalingon sa kanya. Agad gumilid at nagbigay daan. Hanggang sa malinaw niyang nakita ang mga taong nakahandusay sa kalsada. Ang motor na kanilang sinasakyan kanina, animo UP-UP na. At ang ilang parts ay tumilapon. Ang oras ay tila huminto. Ang puso niya ay para bang biglang natigil sa pagtibok nang makita niya ang nakadapa na babae na tila sinubukan pang gumapang bago ito tuluyan na nawala ng malay. Si Donna, ang ex-wife niya. Duguan ang noon nito.
May galo sa braso, ang kamay ay pilit na inabot ng isang bata. Namutla si Breeze. Hindi siya makagalaw. Tila nawala ng lakas ang mga tuhod niya. Donna? Mahina niyang sambit. Sir? Sir, kilala niyo po ba sila? Tanong ng driver. Donna? Sigaw ni Breeze. Mabilis siyang sumugod. Halos mabundol ang mga tao sa paligid na kusang nagbigay daan para makalapit siya. Lumuhod siya sa tabi nito at agad itong niyakap. Donna, wake up! Please open your eyes! Nanginginig ang boses niya habang hinahaplos ang pisngi nito. Patuloy niya itong ginigising. Napatingin siya sa dalawang bata na ang isa ay yakap ng matandang ginang para siguro ay protektahan. Lalo pa siyang nanigas dahil sa dalawang bata. Kamukhang kamukha niya na para bang mga anak niya sila. Lalong nadurog ang puso niya. Pakiramdam niya ay pinunit siya mula sa loob. Ang mga bata na sobrang liit pa, duguan at wala na ring malay. Ililigtas ko kayo. Ililigtas ko kayong lahat. Anas niya at habang tumatayo at humarap sa mga paramedic na nagsimula ng buhatin si Donna sa stretcher. Nagsusumamo siya sa mga ito na iligtas sila. Iyon ang unang pagkakataon sa buhay ni Breeze Martinez na nagsumamo siya. Sir, kami na pong bahala sa kanila. Sumunod na lang po kayo sa amin sa ospital. Sundan natin sila. Bilisan mo! Mariing utos niya sa driver na agad naman na kumilos. Pagdating sa ospital, agad na sinalubong ng mga nurse at doktor ang ambulansyang dumating. Sinakay sa stretcher si Donna na hindi pa rin nagkamalay, habang ang kambal naman ay agad ding inasikaso. Ang isa ay dinala sa pediatric ICU at ang isa naman ay sa emergency room. Si Breeze ay hindi mapakali. Sa labas sa emergency area, palakad-lakad siya. Parang mababaliw sa kaba. Ang suot niya na puting long sleeves ay puno ng dugo. Ang driver ay nakaupo lamang sa isang bench sa gilid, nakatingin sa kanya. Hindi alam kung lalapitan ba siya o hahayaan muna. Pinagtingin na lang siya ng mga tao. Hindi lamang dahil sa itsura niyang puno ng dugo, kundi sa halatang tensyon at takot na hindi niya maikubli. Ang isang kilalang CEO at engineer na si Breeze Martinez ngayon ay tila walang alam gawin kundi maghintay at magdasal. Please God, don't take them from me. Bulong niya habang maninikuluhod sa upuan. Palad sa noo, puno ng luha ang mata. Lumipas ang mga minuto na parang oras at sa bawat segundo lalo lang siyang nauubusan ng paghinga. Hindi siya sanay na wala siyang kontrol. Pero ngayon, wala siyang magawa kundi ang maghintay. Hanggang sa makalipas ang mahabang sandali, ay bumukas na ang pintuan ng emergency room at lumabas ang isang doktor. Suot pa ang gloves na may bahid ng dugo. Agad na tumayo si Breeze. Halos sabay-sabay ang hakbang niya palapit. Doctor, how is she? Ligtas na ba siya? Tumango ang doktor at tumingin ng malalim bago sumagot. She lost a significant amount of blood. There's a wound on the side of her head, likely caused by the impact. No helmet which made the injury worse. Saka ito napatingin sa clipboard at muling nagsalita. She is stable for now. We were able to stop the bleeding and stabilize her vitals. However, tanong ni Breeze na halos hindi makalunok sa takot. If she doesn't regain consciousness within the next 24 hours and her condition continues to deteriorate, there's a high possibility she could fall into a coma due to the severe head trauma. Even though we've managed to stabilize her vital signs for now, but this kind of delayed response is not uncommon in patients with significant injuries. Napalunok si Breeze. Parang may suntok sa dibdib niya. Hindi siya makapagsalita. Ilang segundo siyang natigilan bago muling nakapagsalita. Nanginginig ang boses. And the kids? What about the children? The little boys with her? They're still being assessed by our pediatric specialist. One of them seems to have a pre-existing heart condition. The nurses mentioned a congenital issue. Huminga ng malalim si Breeze.
Pinilit maging matatag. Pero nakita ng doktor ang panginginig ng kamay niya. And the other woman? The lady who was with him? She's conscious now. A few stitches but she'll be fine. Tumango si Breeze. Humingaran siya ng malalim. Pilit pinapakalma ang sarili. Parang gusto na lang niyang bumagsak dahil tila hinigop na ang buong lakas niya. Ang dami niyang gustong itanong. Ang dami niyang gustong gawin. Pero ang tanging nagawa niya lang ay muling tumingin sa pinto ng emergency. Can I see them? In a little while, we'll let you know once they're transferred to your room. Tumango si Breeze. Tumalikod siya at dahan-dahang lumakad pabalik sa waiting area. Umupo siya at hinawakan ng ulo. Pilit pinipigilan ang mga luhang gustong muling pumatak. Hindi niya inakalang, sa ganitong pagkakataon, sa gitna ng karimlan at takot, ay muling babalik sa kanya ang babae na minsan niyang nawala. Ngunit ngayon, nasa bingit ng panganib. Habang tahimik na nag-aabang si Bree sa waiting area ng ospital, pilit niyang pinapakalma ang sarili, pero hindi niya magawa. Ang isip niya ay paulit-ulit na bumabalik sa eksena kanina. Ang dugo, ang sigaw niya ng pangalan ni Donna, ang kambal na sigurado siyang mga anak niya. Hindi niya mapigilang manginig sa kaba at takot. Maya-maya, bumukas ang isa pang pinto sa emergency area. Mula rito ay lumabas ang dalawang doktor. Parehong seryoso ang mga muka. Kaagad silang tinawag ng isang nurse, sabay turo sa direksyon niya. Agad na tumayo si Breeze. Hindi na alintana ang pawis at dugo sa katawan. Lumapit siya sa kanila na parang laging nagmamadali ang bawat hakbang. How are the kids? The twins? Maayos na ba ang lagay nila? Nagkatinginan muna ang dalawang doktor bago tumango ang isa. Marahan ngunit may mabigat na ekspresyon. Sir, we were just about to find you. Both of the children's conditions suddenly became critical. Nanlaki ang mga mata ni Breeze. Hindi siya agad nakapagsalita. Natigilan ang puso niya saglit sa narinig. Critical? What happened? They were just being monitored. Please tell me what's going on. Huminga ng malalim ang isa sa mga doktor bago nagpaliwanag. The first child, the one who collapsed earlier, his heart condition was worsened. The stress from the accident aggravated the congenital defect. He's having difficulty of breathing and his oxygen levels are dropping fast. He'll need to be transferred to the pediatric intensive care unit immediately. Kung magpapatuloy, baka lalo pang humina ang kanyang puso at maaari niya itong ikamatay. The second child, he suffered internal bleeding that we didn't catch at first. His hemoglobin dropped dangerously low. He needs an urgent blood transfusion, sir, or we might lose him. A blood transfusion? Then give it to him. What's the hold up? Sigaw ni Breeze na hindi makaoble ang taranta. We're trying, sir, but we're short on blood supply. He's type A and we've already called the blood bank, but there's a delay in delivery. If you know anyone who has a blood type A and can donate immediately, it could save the boy's life. Napatingin si Breeze sa kanilang dalawa. Hindi siya nagdalawang isip. I'm a type A. Test me now. Take my blood. Take as much as you need. Just save them. Please. Save my sons. Please. Ulit pa ni Breeze na halos maiyak. Buong buhay niya ay ngayon na siya nakaramdam ng ganitong takot. Whatever it takes, I don't care if I collapse. Just take it. Just don't let them die. They're just kids. They're my kids. Tumingin ang isa sa mga doktor sa nurse na nasa likuran nila. Prep the donation room. We'll need to test his hemoglobin level first. But if he qualifies, I will qualify. Putol agad ni Breeze sa sinabi ng doktor. I will. Just move. Don't waste another second. Tumango ang doktor at agad siyang sinamahan ng nurse papasok sa ilang silid para kuhanan ng dugo. Habang naglalakad siya, napalingon siya pabalik sa pintuang kinatatayuan nila kanina. Nandoon sa loob ang kambal. Pagkaraan ng halos isang oras ng paghihintay, muli na namang bumukas ang pinto ng emergency wing.
Sa pagkakataong ito, isang doktor ang lumapit kay Breeze habang siya ay nakaupo sa bench. Nakayuko at namumugto ang mga mata sa kaba at pagod. Mahinang-mahina siya dahil marami ring dugo ang kinuha para ibigay sa anak niya. Mr. Martinez? Agad siyang tumayo. Hinahabol ang hininga. Yes, that's me. How are the boys? Are they okay? Tumango ang doktor. Sa wakas ay may bahid ng kaginhawaan sa boses nito. The transfusion was successful. The bleeding has stopped, and his vitals are beginning to stabilize. As for the other twin, the one with a heart condition, he's also doing better now. He responded well to the emergency treatment. Both of them are now in the pediatric ICU for monitoring. Saglit na napapikit si Breeze. Pinakawalan ang malalim na buntong hininga na tila kanina pa niya pinipigilan. Para bang isang dambuhalang bigat ang naibsan mula sa balikat niya. Thank God. Thank you. Thank you so much, Doctor. Tumango ang doktor. They're still not conscious, but that's normal. We'll continue to observe them. For now, they're stable. You did the right thing, sir. Your donation helped save that boy's life. Ilang sandali pa'y lumapit ang isa pang doktor. Babae naman, may hawak na clipboard. Mr. Martinez, you may see the children's mother now. Agad siyang tumango. Yes, please, take me to her. Habang naglalakad papunta sa intensive care wing, tahimik si Breeze. Nanginginig ang mga kamay niya at bawat hakbang ay tila may kasamang panalangin. Hindi niya alam kung handa na siyang makita si Donna sa ganoong kalagayan. Ang babaeng minsang minahal niya, iniwan niya, at ngayon bumalik sa buhay niya sa paraang hindi niya kailanman inasahan. Pagpasok niya sa kwarto, agad siyang napahinto. Natulala siya sa nakita. Si Donna, nakahiga sa puting kama ng ospital, nakasuot ng hospital gown, at puno ng nakakabit na tubo at wire sa katawan. May oxygen tube sa ilong nito, at ang monitor sa gilid ay patuloy sa pagtunog. Is she going to be okay? Tanong niya na halos pabulong. Ang doktor ay lumapit sa kama at sinulyapan ang monitor bago sumagot. She is stable for now. She sustained a head injury during the crash. Since she wasn't wearing a helmet, there was nothing to protect her from the impact. Masyadong malakas ang nangyaring impact. Hindi lamang sa kanyang ulo kundi maging sa ibang parte ng katawan niya. Kung kayo may mga sugatan siya, she's unconscious, and although her brain scan doesn't show severe internal bleeding, we're not ruling out the possibility of a coma. Napatitig siya kay Donna. Punong-puno ng awa ang mga mata niya dahil sa sinapit nito. We'll give her 48 hours. That's the window we're hoping for. If she wakes up within that time, then we can proceed with the recovery. If she doesn't, we may have to declare her in a comatose state. Napahawak sa ulo si Breeze. Pinisilang sentido na kanina pa kumikirot habang lumalapit sa kama. Naupo siya sa gilid nito at marahang hinawakan ng kamay ng dating asawa. Nanginginig ang kamay niya habang pinagmamasdan ang mukha nitong maputla at walang malay. Donna, mahina niyang bulong, kasabay ng pagpipigil sa luha. Please wake up. You have to wake up. The boys need you. I need you. Tumingin siya sa doktor, desperado. Is there anything I can do? Anything at all? Umiling ang doktor. Mahinahon ang tinig. Just stay with her. Talk to her. Sometimes patients in this state can still hear us. We can't promise anything, but it might help. Pagkatapos noon ay lumabas na ang doktor. Iniwan silang dalawa sa loob ng tahimik at malamig na silid. Si Breeze ay nakatitig lamang kay Donna. Hawak pa rin ang kamay nito. Parang ayaw bitawan. I never thought I'd see you like this. Mahina niyang sambit. I don't even know where to start. But please stay with us. Come back to us. I was late. But I'm here now. And I'm not going anywhere. At doon siya nanatili.
Sa tabi nito kahit pawala itong malay, tahimik, mapagkumbaba, at buong puso hinihintay ang pagising ng babaeng minsan niyang tinalikuran. At ngayon, handang ipaglaban. Pagkalabas ni Breeze ng ICU, hindi niya nakinaya ang bigat sa dibdib. Para siyang nauubusan ng hangin sa bawat hakbang. Ang imahe ni Donna na walang malay at balot ng tubo ay patuloy na bumabalik sa isip niya, kasabay ng mukha ng kambal na bata na ngayon pa lang niya nakita. Ngunit tila ba nakaukit na agad sa puso niya. Wala siyang masabihan ng bigat sa dibdib niya, kaya't ang mga paa niya ay kusa nang naglakad papunta sa maliit na chapel sa loob ng ospital. Tahimik ito. May mga kandilang nakasindi sa altar at ilang taong nakaluhod sa dasal. Pumwesto siya sa pinakahuling upuan. Yumuko at dahan-dahang pinikit ang mga mata. Si Breeze ay tipo ng tao na hindi makadiyos. Ngunit sa pagkakataong ito, ay heto siya, nakaluhod, dahil batid niya na ang may kapal lamang ang makakatulong. Napalunok siya ng laway at marahang pinagsalikop ang mga daliri. Napakabigat ng dibdib niya, parang sasabog anumang sandali. Maya-maya ay bumulong siya sa gitna ng katahimikan. Lord, I don't know if I deserve to ask you anything right now, but I am here. I'm not here to question you. I'm just here because I don't know where else to go. Nanginginig ang kanyang balikat. Pilit niyang pinipigilan ng pagbagsak ng luha. Pero kusa na iyang dumaloy sa kanyang pisngi. Alam kong marami akong pagkakamali at pagkukulang. The last time I saw Donna, I pushed her away. I was angry, bitter, and full of pride. I didn't even give her a chance to explain herself. I said things I should have not said. I made her feel like she didn't matter. Napakapit siya sa gilid ng bangko. Pilit binabalanse ang sarili habang pinipiga ng guilt ang kanyang puso. But you know what I did after that, Lord? You saw how I searched for her. I didn't stop thinking about her. I tried to find her again. Not to reopen wounds, but because I needed to hear the truth from her lips. I needed to understand. But I never got the chance. Pumikit siyang muli at napailing. Ramdam ang pighati sa tinig. Everything was a mess back then. We were both broken. I let my pain control me. And I walked away when maybe I should have stayed. Huminga siya ng malalim at tumingala sa altar. Waring humihingi ng liwanag o kahit kaunting habag man lang. But now I see her lying there. And the twins. God, the twins. I didn't even know I had children. My children. Pakiramdam ko, hindi ko magawang makahinga. Hindi ko kaya na makita silang ganon. Umiiyak na siya ngayon. Hindi alintana kung may ibang tao sa loob ng chapel. Ang damdamin niya ay umaapaw. At ang puso niya ay tila hinihiwa sa bawat salita. If you can hear me, please. Just give them another chance. Donna and those boys. My family. That's all I ask, Lord. Let them live. Let them be okay. I don't care what happens to me. Just don't take them away. Hayaan niyo po ako makasama sila. Hayaan niyo po sana na makabawi ako sa kanila. Sa lahat-lahat ng mga pagkukulang ko sa kanila. Napayuko siyang muli at mariing ipinikit ang mga mata. And if you give me that chance, I promise I'll be the man they deserve. I'll make up for every second I lost. I'll protect them, love them, every single day, for the rest of my life. Tahimik ang buong chapel, ngunit para kay Breeze, ang katahimikan na iyon ay tila sagot ng langit. Isang pakiramdam ng kaunting pag-asa sa gitna ng dilim. Doon siya nananatili ng ilang minuto pa, humihikbi, nakaluhod, at buong puso humihingi ng kapatawaran at milagro.
Pagbalik ni Breeze sa silid ng ospital, kung saan siya pansamantalang naghintay, sinalubong siya ng kanyang driver na may dalang maliit na paper bag. Kita sa mukha ng driver ang pag-aalala. Sir, tumawag po ako sa bahay. Pinadalan ko na po kayo ng pamalit na damit. Pero bumili rin po muna ako sa labas para makapagpalit na po kayo dahil puno pa rin po ng dugo ang suot ninyo hanggang ngayon. Sabi ng driver, habang inabot ang bag na naglalaman ng damit na binili nito para sa kanya. Napatingin si Breeze sa kanyang dugoang damit. Noon lang niya napansin ang itsura niya na may tuyong dugo sa manggas at dibdib. Galing sa pagkakayakap kay Donna, marahan siyang tumango. Salamat po. Pero hindi pa rin siya nagpalit kahit pa may pamalit na siya. Sadyang wala pa siyang lakas ngayon. Inakala ni Breeze na isa sa mga kasambahay ang magdadala ng damit kaya nagulat siya na ang kaibigan niyang si Icarus ang nagdala noon. Icarus, what are you doing here? Nasa bahay mo ako nang tumawag ang driver mo. I figured you need someone to bring this. And maybe, napatingin ito sa dugo ang damit ni Breeze. Maybe someone to talk to. Naupo sila sa parehong pinto at napatitig sa ICU. Tanging mga yapak ng nurse sa pasilyo ang maririnig. What happened? Tanong ni Icarus. Punong-puno ng pagtataka ang tinig. Ang sabi ng driver mo kanina, your family's in critical condition? What family? I thought you were single. Sino bang nasa loob ng ICU ngayon? Napuyo ko si Breeze. Mariing ipinikit ang mga mata. Sandaling katahimikan ang namagitan bago siya muling nagsalita. Maraming bagay na hindi ko nabanggit sa'yo noon. Pag-amin niya. I was married. 3 years ago. Her name was Donna. Napakunot noo si Icarus. You were married? Mabagal siyang tumango. Yes. We didn't end well. The separation was messy. Painful. We both said things we regret. After the divorce, we lost all contact. I tried to find her afterward, but she was gone. Like she disappeared off the face of the earth. Napatingin siya sa kaibigan. Halatang hindi pa rin makapaniwala si Icarus. I left the country after that. Stayed in Vietnam. Tried to rebuild myself. Move forward. I came back just last year and now. Napahawak siya sa sentido at mariing napapakit muli. Tila pilit pinipigil ang kirot sa dibdib. Now I find her again. Lying in the middle of the road. Unconscious. Bleeding. And next to her were 2 children. Twin boys. Twin boys? Ulit ni Icarus na halatang nabigla. Yeah. Tumigil siya sandali bago muling nagsalita. They look like exactly me, Icarus. It didn't take a genius to figure it out. I know they're mine. I don't know. I never knew. Tahimik si Icarus. Halatang sinusubukan nitong intindihin ang bigat ng impormasyong narinig. Naging magkaibigan sila nung nasa Vietnam siya at hindi niya nabanggit dito ang nakaraan niya. I feel like the worst kind of man. I wasn't there for them. Hindi ko malang alam na may mga anak pala ako. And now, I might lose them before I even get the chance to know them. Patuloy pa ni Breeze na sinisisi ang kanyang sarili sa lahat ng mga nangyayari. Hey, mahinang sabi ni Icarus. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Hindi mo alam na may anak kayo? I'm sure na pag alam mong may anak kayo, hindi mo hahayaan na mangyari ito. I know. But it doesn't make it hurt any less. Breeze leaned forward, elbows on his knees, eyes fixed on the floor. If Donna doesn't wake up, if something happens to those kids, I'll never forgive myself. This isn't just regret anymore, Icarus. This is something deeper. Something I can't put into words. Tumango si Icarus at saglit silang natahimik
Do you still love her? Tanong nito at diretsong tumingin kay Breeze. Saglit na tumigil si Breeze bago marahang tumango. I never stopped. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Icarus, nagpa siya na si Breeze na magbihis. Tinanggap niya ang damit na dinala ng kanyang kaibigan. Isang malinis na puting polo at simpleng pantalon. Habang nagbibihis siya sa restroom malapit sa lounge ng ICU, pilit niya pa rin na pinapakalma ang sarili. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya habang sinasara ang butones ng polo. Ilang oras pang lumipas at ang mag-iina ay nananatili na walang malay, pero ang mabait na ginang na tumulong sa kanyang mag-iina ay nasa maayos ang lagay. Sinagot niya ang lahat ng gastos nito at nagbigay din siya dito ng malaking halaga bilang tulong. Nakapagsampa na rin siya ng kaso laban sa driver at may-ari ng van na bumangga sa motor. Nawalan daw ito ng preno pero hindi niya na tinanggap ang paliwanag at paghingi nito ng tawad. Tinuloy niya ang kaso dahil na rin sa koneksyon niya. Titiyakin niya na wala ng laya ang mga ito. Sir, gising na po ang patient. The woman, she's awake. Sabi kay Breeze ng isang nurse. Saglit siyang napatikil. Parang huminto ang oras sa narinig. Mabilis siyang tumango. Halos hindi na makapagsalita sa kabat sabik. I'll go. Please take me to her. Agad naman siyang sinamahan ng nurse patungo sa ICU. Habang papalapit sa silid, dama ni Breeze ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sa dami ng pangyayari hindi niya inaasahan, ito ang pinakahihintay niyang sandali, ang muling makitang gising si Donna. Pagpasok niya sa loob ng ICU, bumungad sa kanya si Donna. Nakahiga sa kama, may mga nakakabit pa ring tubo at dextrose. Ang mukha nito ay maputla. Ngunit ang mga mata ay muling nakadilat. Unti-unting sumusuri sa paligid. Donna, mahina ngunit puno ng damdamin ang pagkakabanggit niya ng pangalan nito. Napalingon sa kanya ang babae. Ngunit imbes sa pagkilala, pagtatakang gumuhit sa mukha nito. Sino ka? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Breeze. Hindi agad siya nakasagot. Napalunok siya at lumapit. Umaasang makikita niya ang kahit kaunting pagkilala sa mga mata ng dating asawa. It's me, Breeze. I'm here. Napakunot ang noo ni Donna. Kita ang paggalito sa mga mata nito. Ang mga anak ko, nasan sila? Tanong nito. May halong kaba at desperasyon sa tinig. Breeze's heart sank. Agad siyang lumapit pa sa kama at maingat na naupo sa gilid nito. They're safe. The twins, they're just in the next room. They're being taken care of. You don't have to worry, okay? They're fine now. Hindi niya sinabi dito ang totoo na wala pa ring malay ang mga bata dahil ayaw niya na lalo itong mag-alala. Napahinga ng malalim si Donna, tila nabawasan ng bigat sa dibdib. Nakita na ba tayo noon? Tanong muli ni Donna na mahina ang boses. Saglit na tumahimik si Breeze. Napalingon siya sa nurse at saka tumayo. Hinagod ang sariling batok habang pilit nilulunok ang kirot sa dibdib. I'll talk to the doctor. Lumabas siya ng ICU at sinulubong siya ng doktor na umasikaso kay Donna. Agad siya nang nagtanong, punong-puno ng pag-aalala at kalituhan. Anong nangyayari, Doc? Bakit hindi niya ako maalala? Huminga ng malalim ang doktor bago nagsalita. She's experiencing partial retrograde amnesia. It's a kind of memory loss brought by trauma, both physical and emotional. From what we've assessed so far, she remembers the twins, but everything else, including you, seems to be blocked out. Napayuko si Breeze. Mariing pinikit ang mga mata. Pinilit niyang kontrole ng emosyon. Is this permanent? We can't say for sure yet. There are instances when memories gradually come back, and there are times when they don't. Some days she might remember a detail or a name. Some days she won't recall anything at all. So, what should I do?
Mahina, ngunit puno ng panlulumo ang tanong niya. Do I just wait? Be patient with her, Mr. Martinez. Her mind is doing its best to heal. Familiar things, gentle conversations, these may help trigger her memories. But whatever you do, don't pressure her. It could only make things worse. Tumango si Breeze. Bagaman bakas ang lungkot sa kanyang mukha, tiningnan niyang muli ang silid kung saan naroon si Donna. She is my wife. Mahina niyang sabi. Even if she doesn't remember me now, I'll stay. I'll help her remember. Habang nakaabang sa labas ng ICU, tinungo muna ni Breeze ang silid kung saan nagpapahinga ang kambal. Tahimik ang buong paligid. Tanging tunog ng makina at mahihinang yabag ng mga nurse ang naririnig. Dumungaw siya sa malaking salamin at nakita ang dalawang batang payapang natutulog. Ngunit ilang minuto pa lang lumilipas, napansin niyang gumalaw ang isa. Agad siyang pumasok sa loob. Dahan-dahan niyang nilapitan ang bata, ang may sakit sa puso. Nakita niyang kumurap ito ng ilang beses, bago unti-unting iminulat ang mga mata. The child's eyes, although groggy and tired, were striking. One was a deep shade of brown, the other a cool grayish blue. Rare, heterochromia. His heart skipped a beat. My God, you have my eyes. Bulong niya habang lumuluhang napangiti. Napakurap ito. Nag-a-adjust pa rin sa liwanag. Nagsalita ito sa nanghihinap ang tinig. Mama? Napalapit si Breeze. Umupo siya sa gilid ng kama at marahang hinawakan ng maliit na kamay ng bata. Isa pa siyang hikbe ang lumabas sa kanya, sabay haplos sa pisngi ng anak. Maayos ang mama ninyo. Nasa kabilang silid lang siya nagpapahinga. Mamaya makikita mo siya kapag nasiguro natin na maayos ang kondisyon mo. Hinaplos niya ng masuyo ang pisngi ng bata. Ang mga luha ay tuloy-tuloy nasa kanyang mga mata. I'm here. I'm with you now. Nananatiling puno ng pagtataka ang inosente nitong mga mata habang nakatingin pa rin sa kanya. I'm your daddy. Nagtagal ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Ang bata ay tila nag-iisip, nagmamasid. Tapos para bang may mainit na alon ng koneksyon na dumaan sa kanilang dalawa. Unti-unti itong ngumiti. Dahan-dahan na gumalaw ang maliit itong kamay para abutin ang kanyang index finger. Dama niya ang init mula sa mainit itong kamay na tila ba humahaplos din sa kanyang puso. Ikaw? Daddy? Bulong nito at muli ay ngumiti. Dumaloy muli ang luha sa kanyang pisngi. Tumango at ngumiti siya dito, sabay sabi, Oo, ako ang iyong ama. Mainit sa dibdib, para bang nabasag at nabuo ang puso niya sa isang iglap. Hindi pa siya lubos na nakakabawi mula sa emosyon nang marinig niyang umuhol ang isa pang bata sa kabilang kama. Napalingon siya. Gumising na rin ito. Dahan-dahan itong iminulat ang mga mata niya at tila naguguluhan. Katulad ng kakambal nito, magkaiba rin ang kulay ng mata nito na parehos ang kanya. Lumapit siya sa kabilang kama at marahang tinapik ang balikat ng isa pang bata. Hey, gising ka na, sabi niya. Pinipilit panatilihin ng tinig na kalmado kahit nag-uumapaw na naman ang damdamin niya. Puno rin ang pagtataka na tumitig sa kanyang bata. Mama? Ligtas na ang mama ninyo, sagot ni Breeze at masuyong nakangiti. Nasa kabilang silid lang siya. Yumuko siya at hinaplos ang mukha nito. Ang mga mata nito na puno pa rin ng pagtataka ay nakatitig pa rin sa kanya. Ako ang daddy ninyo. Ako ang inyong ama. Naguguluhang kumurap sa kanya ang bata. Daddy? Mahina at nagugulahan pa rin itong saad. Oo, anak. Ako ang ama ninyo. Ulit pa ni Breeze. May luha sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang kamay nito. Ang mga mata ng kambal ay nananatili sa kanya. Puno pa rin ng pagtataka.
At habang nakatitig sa dalawang munting nilalang na bunga ng pag-ibig na minsan ay nawala sa kanya, alam niyang sa kabila ng sakit, may panibagong simula silang bububuin. Habang tahimik na nakaabang si Breeze sa labas ng silid kung saan nagpapahinga si Donna, lumapit sa kanyang doktor. Sir, we're arranging something. The children are awake now. Maybe seeing them might help stimulate her memory. Would you like us to bring her to them? Agad siyang tumango. Yes, please, let her see them. Ilang minuto ang lumipas. Dumating ang mga nurse na tulak ang hospital bed kung saan nakahiga pa rin si Donna. Maraming tubo pa rin nakakabit dito. At alitang hirap pa rin ang katawan nito. Ngunit may bahagyang sigla sa mga mata nito na wala roon kanina. Ipinwesto ang kama ni Donna sa silid ng kambal. Nang makita nito ang dalawang munting bata na parehong gising at nakaupo na sa kama, agad na bumuhos ang luha ni Donna para itong nawala ng lakas. Mga anak ko, paulit-ulit itong binanggit habang pilit itinataas ang kamay upang maabot ang mga anak. Agad nilang lipitan ng kambal ang kanilang ina. Kahit nakakabit pa sa kanila ang ilang tubo, niyakap nila ito. Parehong umiiyak. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ang mama kasi hindi ko kayo naprotektahan. Halos hindi na maunawaan ang boses ni Donna sa sobrang pag-ikbi. Nilingon ng isa sa kambal si Breeze at itinuturo ito. Daddy, masayang sabi nito. Napahinto si Donna. Mabagal ang paglingon niya. Halatang naguluhan. Breeze too quiet. Slow. Step forward. Hindi niya alam kung paano itong sisimulan. Ngunit may lakas sa puso niyang nagtutulak sa kanya para harapin si Donna kahit hindi siya nito maalala. Napalunok siya. I'm their father. Hinawakan niya ang kamay ni Donna. Dahan-dahan, walang puwersa. Gusto na lang niyang maramdaman nito na nariyan siya, na totoo siya. I am Breeze Martinez. Pakilala niya. Tumango lamang si Donna. Bakas ang pagkagulat sa mukha pero walang pagtutol, walang pagtanggi. Hindi man ito maalala si Breeze, tila tanggap ng puso nito ang presensya niya sa tabi nila. Hindi kalayuan na patitig si Ikaru sa tagpong yon, mga matang puno ng pagtataka. Nilapitan nito si Breeze nang makalabas siya sandali sa silid upang makapagpahinga. Breeze, ani Icarus. What's going on? Hinarap niya ang kaibigan. Kitang-kita sa ekspresyon niya ang labis na bigat na nadarama dahil sa lahat ng nangyayari. She doesn't remember me. The doctor said she's suffering from some form of trauma-induced amnesia. She only remembers the children. Everything else is gone. Napakunot ang noon ni Icarus. So, she really has no memory of you at all? Tumango si Breeze. None. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Joel Capile, Tia Ye, at Lilia Butalon from Anahawan, Southern Leyte. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pagkikinig. Tahimik sandali si Icarus bago siya muling nagtanong. Then what's your plan? Hindi na nagdalawang isip si Breeze sa sagot. I'm going to take care of them. Mariing sagot niya. Donna, the twins. I may have been gone for years, but I'm here now. And I won't run away again. Nagtagal ang titig ni Icarus sa kanya. Parang sinusukat kung gaano kaseryoso. And what if she remembers you? Tanong muli ni Icarus. What if
all of it comes back. Your past, the pain, the reason she left. Nanatiling tahimik si Breeze. Tumingala siya tsaka mariing pumikit. Saglit lang ngayon, pero ramdam ni Icarus ang bigat ng dinadala ng kaibigan. I know she hated me. I know she probably still does. If only her memory would remind her. I made mistakes. I failed them. I failed her. Bumuntong hininga siya. Pilit tinatago ang panginginig ng boses. But I'll do everything to be forgiven. Even if it means kneeling before her. Even if I have to beg 1,000 times. I'll do it. Puno ng katapatan ng kanyang mga salita. Hindi iyon panandali ang emosyon. Isa yung pangako na gagawin niya kahit ano pa man ang mangyari at kahit ano pa ang maging reaksyon sa kanya ni Donna kapag bumalik na ang mga alaala nito. She doesn't owe me anything. Dagdag niya. But I owe her everything. I owe them a father. And if I have to earn that place every single day for the rest of my life, I will. Sa loob ng mga linggo matapos ang aksidente, hindi nagkulang si Breeze sa pag-aalaga. Hindi man siya kilala ni Donna sa umpisa, pinilit niyang iparamdam ang presensya niya. Bilang ama ng kambal at bilang dating asawa, siya ang nagbantay sa gabi. Siya ang nag-asikaso sa mga gamot, sa mga follow-up check-up, sa mga pangangailangan ng mga bata. At ng mismong si Donna. Hindi siya lumiban kahit isang araw. Pinilit niyang punan ng lahat ng pagkukulang niya noon. Nagpaayos siya ng private nurses, pinaayos ang hospital room, ibinili ng bagong gamit ang kambal. Pinilit niyang bumawi sa paraang alam niya, kahit pa alam niyang napakalaki ng kasalanan niya. At baka huli na ang lahat. Hanggang sa isang araw, tuluyan ang bumalik ang alaala ni Donna. At tulad ng kinakatakutan ni Breeze, galit. Puro galit ang bumalik. Umalis ka, singhal ni Donna. Lumabas ka dito. Napatigil si Breeze. Nag-aalangan siyang lumapit. Donna, don't. Just don't. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Hindi ko kailangan ng paglalapit-lapit mo sa mga anak ko. Anak natin. Mahinang giit niya. Mariid siyang tinitigan ni Donna. Halos susunugin siya ng mga mata nito. Anak ko. Dahil kahit kailan, ayokong kilalanin kanilang ama. Ni ayoko maging parte ka ng buhay nila. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Breeze. Hindi siya nakagalaw. Nanginginig ang mga kamay niya habang pinipigilan ang sarili. Please. Pabulong niyang usal. Nangingilid ang luha. Patawarin mo ako. I didn't know. I made a mistake. Pinagtulakan mo ako noon. Singit ni Donna. Nanginginig ang boses dahil sa labis na galit sa kanya. Mas pinaniwalaan mo ang mga kasinungalingan ng iba kesa sa akin na asawa mo. Mas pinili mong paniwalaan na niloko kita. Na naghanap ako ng iba. Sa halip na kausapin at pakinggan ako, tinalikuran mo ako. At ang mas masakit, hindi mo man lang ako hinahanap. Lumapit si Breeze. Wala siyang ibang nagawa kundi ang lumuhod sa harapan ni Donna. Doon sa sahig ng ospital, niyakap niya ang tuhod nito at tuluyang humagulhol. I'm sorry. I'm sorry, Donna. Kung pwede ko lang ibalik ang lahat. Kung pwede ko lang ayusin. Mariing lumunok si Donna. Waring nilulunok ang kung ano mang humaharang sa lalamunan nito. Kaya nahihirapan itong magsalita pero hindi ito umiwas. Gusto mong malaman kung bakit ako nakipagkita kay Mr. Vincent? Gusto mong malaman kung bakit may lumalabas na litrato naming dalawa? Gusto mong marinig kung anong totoong nangyari sa halip na ang kasinungalingan ng iba? Your mother asked me to meet him. Mariing sabi ni Donna. Sinabi niya sa akin na ang kumpanya mo ay halos bagsak na noon. Na isa-isa nang nagsisialisa ng mga investors dahil wala na silang tiwala sa'yo. At tanging makakatulong raw sa'yo ay si Mr. Vincent dahil siya ang isa sa pinakamalaking investor ng kumpanya mo.
Pinilit niya akong kausapin siya. Ang sabi niya para sa'yo. So I met him for you because I believed in you. I loved you and I wanted you to succeed. Wala akong ibang maitulong sa'yo noon, kundi iyon lang at ang suporta ko. Tumaas ang boses ni Donna. Nanginginig ang katawan at ang mga mata ay punong-puno ng galit. Do you know what he did to me? He drugged me. And he almost raped me. Muntik niya na akong pabuyin. Muntik niya na akong halayin. Para siyang tinamaan ng kidlat. Nanlaki ang mga mata ni Breeze. Napaatras siya ng bahagya. Nawalan ng lakas ang mga tuhod. At ang nakita mong litrato, ang pinakita sa'yo ng mami mo. Nangyari yun nung araw na yun. But none of you asked what really happened. At sa halip na tulungan mo ako, sa halip na iligtas mo ako sa kanya noon, naniwala kang siyang kabit ko. Kung hindi pa ako tinulungan ng isang staff noon, kung hindi siya naawa sa akin, baka nga pinagsamantala na ako ni Vincent Cameron. I didn't know. Halos hindi marinig ang boses ni Breeze. She never told me. She said you were cheating. She said you lied. She lied to you. Mapait na sabi ni Donna. And you let her. Natahimik siya. Tanging mga hikbi lamang maririnig mula kay Donna at ang paghinga ni Breeze na hirap na hirap. Alam niya kung anong totoo. Alam niya kung anong nangyari. Alam na alam niya ang lahat. Dahil siyang nakiusap sa akin noon para kitain si Vincent. And she still turned her back on me. Mariin naman na napapikit si Breeze. Nanginginig ang kamay na humawak sa dibdib niya. Parang binunot ang puso niya sa narinig. No, pabulong niyang usal. I'm sorry. I'm sorry. I should have known. I should have protected you. I should have believed you. Patuloy ang pagpuhos ng puot sa mga mata ni Donna. Nakaluhod pa rin siya sa harapan nito, pero hindi na iyon sapat. Kahit ang buong katawan niya ay ikubli niya sa sahig, hindi pa rin niya kayang suplian ang bigat ng kasalanan ginawa niya. Alam mo kung anong mas masakit? Ani Donna, naniningkit ang mga matang puno ng luha. Sa kabila ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, tinalikuran mo ako. Ipinagkanulo mo ako. Napalunok si Breeze. Iniwan mo ako. Nabasag ang boses nito. Pinaniwalaan mo ang ibang tao kesa sa akin. Ako na asawa mo. Nakasama mo sa lahat. Na buong puso kang minahal. Napapailing si Donna. Pinipigilang humikbik. Ngunit unti-unti nang bumigay ang tinig. Nawalan ako ng kakampi, Breeze. You know that you were all that I had. Pero tinalikuran mo pa rin ako. Ikaw nga lang meron ako eh. Ikaw lang ang dapat kakampi ko noon pero wala kang tiwala sa akin. Wala kang tiwala sa babaeng hinarap mo sa altar. I kept choosing you. Even when it meant losing parts of myself. Even when it hurts. You were all I had. But you pushed me out like I was just another burden. You left me when I needed you most. Dahan-dahan na napaatras si Donna. Tila nawala na rin ito ng lakas na muli pang napaupo sa kama. Alam mong wala akong pamilya. Alam mong ikaw lang ang meron ako. Pero pinili mong lumayo. Pinili mong paniwalaan ang paninira kesa sa manindigan para sa akin. Breeze clenched his jaw. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, ramdam niyang wala siyang karapatang magsalita. Wala siyang kahit anong maipagtanggol. And you know what's worse than that? Tanong ni Donna. Tinig na mababa pero mas matalim pa sa kahit anong sumbat. After what happened, pinatapon ako ng nanay mo. Nanlaki ang mga mata ni Breeze. What? Pinilit niya akong pumirma ng divorce papers.
Habang halos hindi pa ako nakaka-recover sa nangyari. Pagkalipas ng isang araw, pinalayas niya ako. I was thrown out like trash. She didn't tell me. Ang sabi niya, willing kang pumirma ng divorce papers at sumama sa isa pang kabit mo. Maliban kay Vincent Cameron na ginamit mo lang din. Iyon ang sinabi niya sa akin. Of course she didn't. Mariing saad ni Donna. Alam niyang pag nalaman mo, baka kumampi ka sa akin at piliin mo ako. Kaya siniguro niyang wala akong boses. Na wala akong pagkatao. Sinira niya ang imahe ko sa lahat. Lahat ng kumpanyang tinangkang tanggapin ako, biglang nagbago ang isip. Wala ni isa. Kaya wala akong nahanap na maayos sa trabaho para mabigyan ng mas maayos na buhay ang mga anak natin. Breeze shook his head. No. No. Yes! Sigaw ni Donna. I became a beggar, Breeze. A living trash. A pig, even. Wala akong makain. Wala akong trabaho. Wala akong kakampi. At ang mas masakit, wala akong magawa para sa mga anak natin. Hindi ko sila nabigyan ng maayos na buhay. Hindi ko sila mabigyan ng masarap na pagkain. Hindi mo alam ang pakiramdam na gustong gusto kong bilhin sa kanilang lahat ng laruan at pagkain. Na gusto nila pero hindi ko magawa dahil ang kinikita ko na hindi pa nga sapat sa pang-araw-araw namin. Hindi mo alam kung gaano ko naiinggit para sa mga anak ko dahil ang ibang bata hindi nararanasan ang hirap ng buhay. Pero sa mga anak ko, sa murang edad nila, lahat ng hirap, danas nila. Napahagulhol ito, lalo. Sa unang pagkakataon mula nang magising, tuluyang gumuho ang tapang sa boses ni Donna. Ang anak natin, may sakit sa puso. Halos mamatay sa gutom. Ilang gabi ako hindi makatulog kakaisip kung paano siya mapapagamot. At alam mo ba kung bakit hindi ko sila mabigyan ng maayos na buhay? Dahil sa inyo. Sa'yo. Sa nanay mong walang kwenta at walang awa. Sa desisyon na pinili mong maniwala sa kasinungalingan at tinalikuran mo ako. Nagtaas ang tingin si Breeze. Bakas ang panginig ng buong katawan. Donna, Don't. Pinandilatan siya ni Donna ng mariin. Huwag kang umasa na mapapatawad pa kita. Ni matanggap kitang bumalik sa buhay ng mga anak ko. Dahil ang mga anak ko, sila lang ang meron ako ngayon. At ayoko matulad sila sa ginawa mo sa akin. Na balang araw ay iiwan mo rin sila kapag may narinig kang masamang sabi-sabi. Tumayo si Donna. Pinahid ang luha. Tinayo rin ang sarili nitong tangal. Wala ka ng lugar sa buhay ko. At wala ka na rin karapatang muling pumasok sa mundo ng mga anak ko. Tumalikod si Donna. Iniwan si Breeze sa gitna ng silid. Nakaluhod pa rin siya. Nakayuko at tuluyang gumuho ang lakas niya. Tuluyang bumagsak ang lahat ng pinanghawakan niyang pag-asa. Matapos ang nalaman ni Breeze sa ginawa ng kanyang ina, napuno ng galit ang puso niya. Galit na galit siya sa ginawa nito dahil nasira at nagkawatak-watak ang pamilya nila ni Donna na hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataon na makita si Donna nung buntis pa lamang ito. Hindi niya na nabuhat ang kambal noong sila'y sanggol pa lang. Kahit ang una nilang salita ay hindi niya narinig. Ngunit galit din siya sa kanyang sarili dahil batid niyang naging tanga siya noon. Mas naniwala at nagtiwala siya sa kanyang ina. Naniwala siya sa mga kasinungalingan at pictures nila na kumalat kaysa magtiwala sa pagmamahal ni Donna sa kanya. Galit siya sa kanyang ina, ngunit mas galit siya sa kanyang sarili. Nasa loob sila ng private office sa mansyon. Isang tahimik, ngunit matensyong silid na tila bawat sulok ay saksi sa binubuong galit ni Breeze. Hindi na niya kayang magtimpi pa. Bakit mo ginawa yun sa babaeng mahal na mahal ko, Mama? Mariin na sigaw niya. Halos umalingaw-ngaw sa buong kwarto ang tinig niyang punong-puno ng hinanakit. You knew I loved her. You knew how much I loved Donna. Alam mo kung gaano ko kahanda na ibigay sa kanya ang lahat noon kahit wala pang sarili kong buhay.
Alam mo si Donna ang buhay ko. At alam mo rin kung gaano ako nagtiwala sa'yo. Naniwala akong tanggap mo kami noon kasi hindi ba't iyon ang sabi mo sa akin? Hindi ba't masaya ka nung pinakilala ko siya sa'yo? At sinabi ko sa'yo na siya ang babaeng mahal na mahal ko at siya rin pakakasalan ko? Nagtiwala ako kasi ang saya-saya mo rin nung kasal namin. Nagtiwala ako. Naniwala ako sa kasinungalingan mo. Pero naging tanga pala ako. Nabilog ako ng pagpapanggap mong yon, Mama. Nakatayo naman sa kabilang dulo ng silid ang kanyang ina. Elegante pa rin sa pananamit. Ngunit litaw ang pagkabigla at pagkailang sa tinig ng anak. Pilit nitong pinapanatili ang dignidad, ngunit nanginginig na rin ang mga daliri nito habang nakahawak sa gilid ng mesa. Higit sa lahat, naniwala ako sa iyo noong sinabi mong niloloko niya ako. Na may lalaki siya at kailanman hindi naging tapat sa akin ang asawa ko. Manaman, kagagawan mo lang pala lahat ng yun? I did it for you. Sagot naman ng kanyang ina. Mariin ngunit malamig. I did it because I wanted you to succeed, Breeze. And you did. The company soared and you got everything you ever wanted. Everything? Singal ni Breeze. Do you think this empty success was everything I wanted? I didn't want just money. I wanted her. I wanted us. I wanted a life with her and our children. Napalunok ang kanyang ina ngunit hindi na nagsalita. You said she had nothing to offer me. No power, no influence, that she was poor. Well, let me tell you something. She was the reason I became everything I am today. Not you, not the board. Her. She pushed me. She believed in me when I couldn't even believe in myself. Napaluha si Breeze. Hindi niya iyon napigilan. Tumulong mga luhang kanina pa niyang kinikimkim habang ang panga niya ay nakasara sa galit. And you destroyed her. You broke her, Mama. You threw her out like trash. You made her sign the divorce. You orchestrated that meeting with Vincent. You knew what he was capable of. You knew. And you still let her walk into that room. But she was ruining your future, Breeze. Mariing sagot ng ginang. Pilit idinadaan sa rason ang pagkakasala. She was a liability. She would have dragged you down. Drag me down? Muling sigaw ni Breeze. This time ay halos mapunit ang hangin sa pagitan nila. She was almost raped, and you covered it up. You let me believe that she betrayed me. You let me hate her. Muli siyang napaiyak. Nanginginig na ang katawan niya habang dahan-dahan siyang humahakbang palapit sa ina. You robbed me. Bulong niya. Masakit. You robbed me of the chance to be a father. You robbed me of the years I could have spent with my children. You made me miss their first steps, their first words, everything. Hindi naman makasagot ang ina. Nanginginig ang mga kamay nito habang lumapit si Breeze. You said you did it because you love me. Mapait siyang napatawa. Ano bang klaseng pagmamahal mong yan, Ma? If that's your idea of love, then I want nothing to do with it. Saglit na katahimikan, hanggang sa muling nagsalita si Breeze. Malinaw, mariin, puno ng puot. From this moment on, we're done. I don't want to see you again. I don't want to hear from you again. You are no longer my mother. Nanlaki ang mata ng ginang. Breeze, anak. I'm not your son anymore. Aniya na may luha sa mga mata, ngunit matatag. You took my family from me. Now I'm taking away the last thing you still have. Me. Tumalikod siya. Hindi pa lumingon. At habang tinatahak niyang pintuan palabas,
Ramdam ng buong silid ang bigat ng putol na relasyon. Isang ina na nawala ng anak at isang anak na inagawan ng pamilya. Nasa hallway si Breeze, kararating lamang mula sa matinding pagkaharap mula sa kanyang ina. Wala na siyang lakas. Pakiramdam niya ay iniwan niya na ang lahat. Isinugal ang lahat. Ngunit nang marating niya ang silid ni Donna, ang babaeng patuloy niyang minamahal sa kabila ng lahat, ay sinalubong siya ng malamig at mapanuyang titig nito. Nasa kama si Donna. Kahit maputla pa ang mukha, mababakas ang tibay sa mga mata nito. I left her. Mahinang sabi niya dito. My mother. I cut ties with her. Hindi agad tumugon si Donna. Sa halip ay tinawanan siya nito. Isang mapait at sarkastikong tawa. Sa tingin mo ba tatanggapin kita dahil ginawa mo yun sa mami mo? Tumawa ito ng mapakla. Akala mo ba na kung iiwan mo siya, magiging okay na tayo? That just because you finally chose to do the right thing, I'll fall back into your arms like nothing ever happened? No. I know it's not that easy. Exactly. Mariing ani ni Donna. Kahit iwan mo pa ang lahat, ang pamilya mo, ang kumpanya mo, ang mundo mo, wala kang mapapala sa amin. Hindi kita papatawarin at mas lalong hindi ko hahayaan na bumalik ka pa sa buhay namin ng mga bata. Parang pako ang bawat salita sa puso ni Breeze, pero hindi siya umalis. Hindi siya umatras. Donna, humugot siya ng malalim na hininga. I'm not here to ask you to take me back. I'm here to take responsibility. To be the father I should have been. To fight for my family. Napalunok si Donna. Halatang may kirot din sa dibdib kahit hindi pinapakita. Ngunit pinanatili niyang matigas ang mukha. You had your chance, Breeze. I begged you. I cried for you. I prayed for you. But you chose to believe a lie. You abandoned me when I needed you most. And now, you think you can just walk back into my life? Into our life? I don't expect forgiveness, Annie Breeze. I don't even expect kindness. But I will earn my place. Sa araw-araw, kahit anong galit pang iba tumasakin, kahit tuluyan mo akong itaboy, hindi ako aalis. Because I already failed once. And I won't fail again. Tumulo ang luha sa pisngi niya. Ngunit nananatiling tuwid ang kanyang tindig. I'll stay. Dagdag niya. Not for a second chance at love, but for the only thing that matters now. Our children. Tiningnan siya ni Donna. Hindi na muling nagsalita. Ngunit sa likod ng malamig nitong tingin ay may bahid ng emosyon. Galit, sakit, at marahil isang bagyang pagkabasag sa matibay nitong pader. At si Breeze, hindi na umasa ng mabilisang pagtanggap. Ngunit sa sandaling yon, alam niyang nagsimula na siyang magbayad sa mga kasalanan niya. Unti-unti at hindi siya susuko. Sa loob ng opisina ni Mr. Vincent Cameron, isang maluwag at marangyang silid, punong-puno ng tropeyo, larawan at mga award ng tagumpay. Pumasok si Breeze na hindi humihingi ng paumanhin, hindi kumatok, at pagbukas ng pinto ay may kasamang dugundong na galit. Napaangat ang tingin ni Mr. Vincent mula sa kanyang desk, tila nabigla. Breeze Martinez, what a surprise! Ani Vincent at bahagyang nakangisi habang tiniklop ang hawak na folder. What brings you here so suddenly? Hindi na siya pinatulan ni Breeze. Sa halip, diretsang lumapit ito at ang mga matay naglalagablab sa galit. You think I don't know what you did? Sabi niya na halos pasigaw. I know what you did to my wife. Napakunot na si Mr. Vincent. Ngunit halatang may bahid ng kaba sa likod ng kanyang pagkukunwari na pagtataka. Excuse me? What are you talking about? You almost raped her.
Singhal pa ni Breeze. Natahimik ang silid. Ilang segundo lang, ngunit tila tumigil ang oras. You drugged her. You monster. Dugtong niya. You think I'd never find out? You think this would stay buried forever? Bahagyang napaatras si Vincent, ngunit agad itong binawi ang anyo ng pagkabigla. Pinilit itong umiti, arogante at iniling-iling ang ulo. Oh, come on, Breeze, sabi nito. You're being dramatic. If it weren't for me, you wouldn't even be where you're right now. You should be thanking me. Nanlaki ang mga mata ni Breeze. Thanking you? Dahil ano? Dahil binaboy mo ang asawa ko? Asawa? Hindi ba't matagal na kayo naghiwalay? Kasi totoo na may iba pa siyang lalaki? And let's be honest here. Dagdag ni Vincent. Tumayo na mula sa upuan nito. I helped your company. I made you. What happened with Donna was part of the deal. A payment for what I gave you. Hindi na siya nakapagpigil. Umangat ang kamao ni Breeze. Isang matinding suntok sa mukha nito ang pinakawalan niya. Sapat upang mapaupo ito sa sahig. Pinaulanan niya pa ito ng mura habang nilalapitan ito. You're disgusting, sigaw niya. You think money gives you the right to ruin someone's life? I don't care if I lose everything. I'll see you behind bars. Dumugo ang gilid ng labi ni Mr. Vincent habang nakaupo sa sahig. Pero pilit pa rin umingisi. You're overreacting, Breeze. You're throwing away everything because of some emotional drama? I'm doing what I should have done years ago, sagot niya. And I'll spend every damn peso just to make sure you pay. At seryoso siya sa kanyang sinabi. Kahit ano pang mangyari, kahit maubos man ang yaman niya dahil malaking tao si Vincent, mayaman, may impluwensya at mahirap kalaban sa korte, gagawin niya ang lahat para managot ito sa napakalaking kasalanan nito sa kanya. Pagkalipas lamang ng ilang araw, usap-usapan sa buong business community at social media ang balitang CEO Breeze Martinez files criminal case against former partner Mr. Vincent Cameron. Naging malaking balita ito. Isang tagpo na hindi inaasahan ng publiko. Mas lalo pang umingay ang balita nang malamang may kasamang rape allegation ang kaso. Pero hindi umurong si Breeze. Sa kabila ng pressure mula sa board, sa media at sa mga legal threats ng kampo ni Vincent, he stood his ground. Kasabay ng laban ay ang paninindigan na itama ang pagkakamali na nagawa noon. At kahit wala siyang katiyakan kung kailan siya mapapatawad ni Donna, alam niya sa sarili niyang he's finally doing the right thing. Sa kabila ng unti-unting pagaling ni Donna at ng kanilang mga anak, nananatiling malamig at mailapang pagkikitungo ng babae kay Breeze. Wala ni isang ngiti. Wala ring tinig na lumambot. Sa tuwing lalapit siya, tumatalikod ito. Kapag sinusubukang kausapin, tahimik lamang ito. At kung sumagot man, laging maiksi, laging may distansya. Pero hindi siya sumusuko. Tuwing kailangan ng gamot ang mga bata, naroon siya. Tuwing may check-up, siya ang nag-aasikaso ng bayad. Kapag may kailangan si Donna, kahit hindi siyang tinatawag, kusa siyang gumagalaw. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya mabura ang sugat ng nakaraan. Pagkatapos ng matagal na paglilitis, sa wakas, dumating na ang hatol. On the charge of attempted rape and for administering a drug to the victim, one that could have been fatal without immediate medical intervention, the court finds the accused, Mr. Vincent Cameron, guilty beyond reasonable doubt. Walang malakas na palakpakan, walang sigawan. Pero sa loob ni Breeze, para bang may malaking bigat na unti-unting natanggal sa dibdib niya. Nakatayo siya roon. Hindi upang ipagdiwang, kundi upang huminga. Hindi ito tagumpay, kundi katarungan. Isang araw matapos ang hatol, humarap si Breeze sa media. Suot niya ang itim na suit,
Ngunit halata ang pagod sa kanyang mukha. Hindi lamang mula sa kaso, kundi mula sa sakit ng emosyonal na pakikibaka. Nakahilera ang mga mamamahayag, mga mikroponong nakatutok sa kanya, mga kameraman na kumikislap sa bawat galaw niya. Humarap siya sa kanila. Malalim ang buntong hininga bago nagsalita. This is not easy for me to do. But I know I have to say this. Panimula. I filed the case not just for justice, but for redemption. The man I once trusted, my former business partner, did something unforgivable to someone I loved. He raped my wife. Tumigil siya saglit. Mariing pumikit at lumunok. Yes, my wife. Or rather, my ex-wife. The woman I divorced 3 years ago because of a lie. Because of deceit. Because I was too proud to listen and too weak to fight for her. Kumibot ang kanyang panga. Pigil ang luha. She suffered in silence. She lost everything. Her dignity, her freedom, her peace. Because of the choices I made. And because of the people I chose to believe. My own mother included. But that woman, she raised our children alone. She endured everything for them. Today, I want the world to know I have twins, 2 beautiful children, and their mother is Donna, the woman I failed, the woman I still love, and the woman I will spend the rest of my life trying to make up to, even if she never forgives me. Hindi niya napigilang lumuha sa huling linya, ngunit agad din niya itong pinunasan. Ang buong silid ay napuno ng katahimikan. Hindi isang katahimikan ng pagdududa, kundi ng paggalang. Nasa likod naman ng crowd si Donna, tahimik na nanonood. Wala siyang ekspresyon, ngunit ang mga mata niya ay bakas ang lalim ng mga salitang narinig. Hindi niya alam kung paano dapat mag-react. Hindi pa rin siya handa. Ang sakit ay sariwa pa rin. Pero sa kabila ng lahat, sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya lumingon palayo. Hindi siya umalis. Kahit ilang banang lumipas mula nang bumagsak ang kaso kay Mr. Vincent at mabunyag ang lahat ng katotohanan, nananatiling malamig si Donna sa kanya. Walang pagbabago sa pakikitungo at kung magkausap man sila, ito ay para lamang sa mga bata. Hindi niya na alam kung ilang beses siyang humingi ng tawad, ilang beses siyang nakiusap, lumuhod, nagpaliwanag. Lahat ng kaya niyang gawin. Lahat ng paraan na alam niya para makabawi, ginawa niya na. Pero nananatili ang galit ni Donna, nananatili ang sakit. At marahil, tulad na minsang sinabi ni Icarus sa kanya, some wounds don't need just time. They need atonement. Lifelong sometimes. At inako iyon ni Breeze. Bagamat hindi pumayag si Donna na tumira sila sa iisang bubong, hindi ito naging hadlang para hindi niya makita at alagaan ang mga anak nila. Araw-araw siyang pumupunta. Sa una ay iwas ang kambal. Hindi sanay sa presensya ng isang lalaking hindi nila nakagisnang ama. Pero dahil sa walang sawang paglalapit ni Breeze, sa pasensya, sa pag-unawa, sa pag-aaruga, unti-unti silang lumambot. Isang araw, gumuhit ang ngiti ng isa sa kanila, tinawag siyang Daddy. Doon niya nalaman, kahit hindi siya muli mahalin ni Donna, may silbi pa rin ang bawat sakripisyo niya. Kakatapos lang ng mahaba at nakakapagod na board meeting. Puno pa ng tensyon ng hangin dahil naging mainit din ang usapan kanina. Pagod siya pero excited pa rin siya na makita ang mga bata. Nakatayo siya sa gilid ng elevator. Panay ang tingin sa relo, parang may hinahabol. Where are you off to again? Tanong ni Icarus habang bitbit ang isang folder papalapit sa kaibigan. Tumingin naman si Breeze dito. At sa kabila ng pagod sa mukha, nandoon ang hindi maitatagong tuwa. I'm going to see my kids, Ania. I promised I'd bring them ice cream. Kitang-kita sa mga mata niya ang kakaibang ningning. Ang ngiting hindi na kayang itago.
Parang siya yung bata, hindi ang kambal. Napangiti si Icarus. You're really into this dad thing now, huh? It's the only thing that makes sense to me right now, sagot ni Breeze. Everything else can wait. Tumango si Icarus at sa dulo ay nagsabi, Tell them I'll visit tomorrow. Sure, they'd like that, sagot ni Breeze, sabay lakad paalis. Hindi alintana ang bigat ng araw dahil sa dulo ng bawat pagod, naroon ang dalawang munting nilalang na tinatawag siyang daddy at laging masaya. Excited na makita siya. Habang unti-unting humihinto ang itim na sasakyan sa tapat ng maliit, ngunit maayos na bahay, agad nang nagsulputan mula sa pinto ang dalawang maliit na bata. Mga 3 taong gulang na ngayon, halatang sabik at puno ng sigla. Halos hindi makapaghintay sa paglapit ng kotse. Ang kanilang maliit na binti ay mabilis na tumakbo papalapit, kahit pa medyo pasuray-suray ang lakad sa dami ng excitement. Daddy! Sabay nilang sigaw. At para kay Breeze, iyon ang musika ng buong araw niya. Ngiti-ngiti siya na mabilis na bumaba sa sasakyan at hindi na nag-aksaya pa ng sandali. Agad niyang binuhat ang isa sa kambal, si Kaden, habang yakap-yakap naman ang kabila niyang braso si Calyx. Ang dalawang musmos ay parehong naglalandas ng halik sa kanyang pisngi. Gigil at tuwang-tuwa sa presensya ng kanilang ama. Did you miss Daddy? Tanong niya. Habang tila kinikilig sa init ng yakap ng mga anak, sabay na tumango ang kambal. Miss ka po namin! Sabay pa silang nagsabi. Napatawa si Breeze, alatang hindi magkamayo sa tuwa. Oh, Daddy missed you both so much. Pagtingin niya sa pintuan, nandoon si Donna. Nakasilip mula sa bungad ang pinto. Tahimik na nakamasid. Hindi malinaw ang ekspresyon nito. Hindi galit, ngunit hindi rin masaya. Walang salitang binitiwan. Bagkos ay tumalikod ito at pumasok muli sa loob. Napatitig lamang si Breeze sa pinto. Huminga din siya ng malalim at ibinaling muli ang atensyon sa mga anak. May dala ako para sa inyo. Aniya sa dalawa. Tingnan niyo sa likod. Parang kidlat naman ang dalawa sa pagtakbo papunta sa likod ng sasakyan. Binuksan ni Breeze ang trunk at inabot ang isa sa malaking paper bag na may laman ng mga educational toys, stuffed animals at ilang librong pambata. Yay! Sabi ni Kaden habang niyiyakap ang isang plushie. Para sa inyo yan, kaya tara, pasok na tayo. Ani Breeze. Tahimik ang sala. May kaunting amoy ng nilulutong sopas mula sa kusina. Sa sahig may nakalatag na maliit na carpet kung saan masayang naupo ang kambal at binuksan na ang kanilang pasalubong. Tuwang-tuwa sila, lalo na nang makitang may chalkboard toy at building blocks. Habang ang mga bata ay aliw na aliw sa kanilang bagong laruan, si Donna naman ay nakatalikod, abala sa paglilinis ng mesa. Tahimik lamang ito, ngunit hindi kagaya ng dati. Ngayon, hindi na ito umalis ang silid kapag naroon si Breeze. Isa na iyong malaking pagbabago. Umupo si Breeze sa carpet, sinamahan ng kambal sa paglalaro. Tinuyuan niyang kabit ang mga letra sa alphabet puzzle at tumawa ng matuwa ang isang mabuo ng salitang Mom. Ang tatalino niyo talaga. Manang-mana kayo sa amin ng mama ninyo. Bulong niya sa kanila, ngunit sapat para marinig ni Donna. Saglit na natigilan si Donna sa pagpupunas, ngunit hindi na lumingon. Maya-maya tumingin si Breeze sa direksyon ni Donna at sinabing, Icarus said he's dropping by tomorrow. He wants to see the kids. Saglit na katahimikan, tumango si Donna. Bahagya lamang ngunit sapat para mapansin ni Breeze. Napangiti siya. Isang maliit na hakbang. Isang maliit na pagtugon, pero para sa kanya, iyon ay isang tagumpay na. Lumipas ang ilan pang mga buwan. Simula ng mag-3 taon ng mga bata ay pansin din ni Breeze na kahit papaano ay mas maayos na ang nagiging pakikitungo sa kanya ni Donna. Pumapayag na itong maging malapit siya sa mga bata. At kahit papaano ay nakakausap niya na ito. Ganun pa man ay hindi pa rin siya sumusuko dito.
Sa ngayon, sa loob ng isang malawak, tahimik at maranging silid, naroon si Breeze, nakaupo sa gilid ng kanyang king-sized bed. Nasa kanyang harapan ng isang bukas na laptop at ilang papeles. Ngunit wala siyang kahit anong atensyon dito. Sa halip, ang kanyang mata ay nakatuon sa floor-to-ceiling window kung saan kitang-kita niyang pagguhit ng kidlat sa madilim na kalangitan. Habang lumilipas ang oras, ay lalo lang na lumalakas ang buhos ng ulan. Damn it! Mahina niyang bulong. They're alone. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at lumabas ng kwarto. Habang naglalakad sa hallway, nasalubong niya ang isa sa mga kasambahay niya. Sir, saan po kayo pupunta? May bagyo po, hindi ligtas kung aalis ka. Hindi siya tumigil. Tanging isang sagot lang ang iniwan. I'm going to my family. Basang-basa ang kalsada. Halos wala nang masyadong sasakyan sa paligid. Malakas ang ulan at bawat ilang segundo ay may kumikidlat at kumukulog. Ngunit hindi siya nagpatinag. Mahigpit ang hawak niya sa manibela habang tinatahak ang daan patungo sa maliit na bahay kung saan naroon sina Donna at ang mga bata. Please, let them be okay. Mahina niyang usal habang binabagtas ang mabasang lansangan. Tumigil ang kanyang sasakyan sa tapat ng bahay. Umuugong at walang tigil pa rin ang ulan. Ngunit, walang kahit anong patlang sa kanyang kilos. Kinuha niya ang payong mula sa passenger seat. Lumabas ang sasakyan at nagmamadaling nagtungo sa pintuan. Basa ang laylayan ng kanyang pantalon, ngunit hindi niya iyon inalintana. Donna? Tawag niya sabay katok sa pinto. Donna, it's me, Breeze. May ilang segundo ng katahimikan bago dahan-dahang bumukas ang pinto. Sa harap niya, isang batang umiiyak. Nang makita siya ni Kaden, bigla itong dumipa para magpabuhat sa kanya. Daddy! Umiiyak na sabi nito. Agad siyang pumasok sa loob at kinuha kay Donna si Kaden. Bakit ka umiiyak anak? May masakit ba sa'yo? Nag-aalala ng tanong niya. Binuhat din ni Donna si Calix na umiiyak din pero kumalma rin nang makita siya. Kanina pa sila umiiyak. Ani Donna na bahagyang pagod ang boses. Takot na takot sila sa ulan. Sa kulog, hindi ko mapatahan. Mabuti na lang at nandito ka. Tumango siya't agad na pinatahan ng mga anak. It's okay now, shh. Andito na ang daddy. Don't be scared, okay? Daddy and mommy are both here now. We're not going anywhere. Unti-unting tumahan ng bata. Huminto sa pag-iyak. Napangiti si Breeze nang dumi pa rin sa kanya si Calix na gusto rin na magpabuhat sa kanya. You want daddy too? Tanong niya at kinuha niya rin ito mula kay Donna. Ang dalawang munting nilalang ay parehong yumakap sa kanya. Ang isa ay nakapatong ang pisngi sa kanyang balikat habang ang isa naman ay mahigpit ang pagkakayakap sa kanyang leeg. Sa gitna ng ulan at lamig ng gabi, ang init ng yakap ng mga anak ang naging pananggalang niya. Isinayaw-sayaw, kinantahan niya ang mga ito hanggang sa makatulog na ang dalawa habang yakap-yakap pa rin siya sa leeg. Si Donna ay nakatitig lang sa kanila at dahan-dahan na sumupol din ang ngiti sa labi nito. Habang naglalakad papunta sa kwarto, lumapit si Donna upang tulungan siyang ilapag ang mga bata sa maliit na lang kama. Dahan-dahan, inayos sila ang kumot at sinigurong maayos ang pagkakahiga ng mga ito. Tahimik ang paligid. Umuulan pa rin ngunit tila masumupa ng bagyo sa loob ng bahay. Pagkaayos ng mga bata, bumaling si Donna kay Breeze. Walang galit sa boses nito ngayon. Bagkos ay may bahagyang lambing ng pasasalamat. Salamat, mahina nitong sabi. Nahirapan talaga ako na mapatahan sila kanina. Ikaw ang hinahanap nila. Tumingin si Breeze dito. Ngumiti rin siya. I'll always come for them. Mahina niyang sagot. No matter the storm. Matapos mahiga ang mga bata at masiguradong mahimbing na ang tulog ng kambal, bumalik sila sa sala. Tahimik lamang si Donna habang nagliligpit ng mga laruan, habang siya naman ay nakaupo sa sofa. Pinapahid pa ang basang buhok gamit ang towel na inabot ng babae kanina.
Ang liwanag ng maliit na lampshade ang tanging nagbibigay liwanag sa buong espasyo. May katahimikan na hindi nakakabingi. Bagos ay payapang para bang may paparating na pagbabago. Naupo si Donna sa kabilang dulo ng sofa. Sakto lang ang distansya sa pagitan nila. Isang sandali lang ng katahimikan bago ito naunang nagsalita. Bakit pumunta ka? Malalim ng gabi at malakas pang ulan. Tanong ni Donna. Hindi ito nakatingin sa kanya, kundi sa basang coat na nakapatong sa isang upuan. Saglit siyang hindi nakasagot. Tumitig lamang si Breeze dito, tsaka mahinang ngumiti. Hindi ako makatulog. Nag-aalala ko para sa inyo, para sa mga bata. I kept thinking about you and the kids. I just needed to make sure you were okay. Hindi agad tumugon si Donna. Tumingin ito sa kanya pagkatapos ng ilang segundo at sa mga mata nito ay may kung anong lalim. Tila napakarami nitong gustong sabihin pero hindi alam kung saan magsisimula. Nang matapos ang katahimikan na yon, isang bagay ang bumigkas mula sa kanyang mga labi. Thank you. Mahina ngunit taos pusong sabi nito. Nagulat si Breeze, lalo pa nang dahan-dahan nitong abutin ng kanyang kamay. Hinawakan nito ang kamay niya. Malamig pa ang palad, ngunit may lambing na ngayon sa haplos. Tumingin si Donna sa kanya, diretso sa kanyang mga mata. May bahid ng pagod, pero higit pa roon ay ang pagnanais na muling buksan ang puso sa taong minsan niya nang isinumpa. Simula ngayon, bulong ni Donna. Hindi na kita pipigilan na maging malapit lalo na sa mga bata. Lalong nagtaka si Breeze. Napakunot ang noon niya sa gulat. Hindi alam kung tama ba ang naririnig niya. What do you mean? Tanong niya. Tumingin ulit si Donna sa kanya. This time, with a soft but knowing smile. Kailangan ka nila. Sagot nito. Kailangan nila ang kanilang ama. I saw it earlier. How they run to you. How they come down when you help them. They trust you. They love you. Hindi naman makapagsalita si Breeze. Para siyang naubusan ng hangin. Ngunit hindi pa doon natapos si Donna. Huminga ito ng malalim. Bakas ang kabang nangingibabaw sa puso. What I'm saying is, I'm giving you a second chance. Ngumiti itong muli at bagaman malamlam ang liwanag, nakita niya pa rin ang kislap sa mga mata nito. A second chance to be part of our life again. I forgive you, Breeze. Sandaling napuno ng katahimikan ng sala. Para bang tumigil ang mundo. Nanlaki ang mga mata ni Breeze. Hindi siya makapaniwala. Ang mga mata niya ay mistulang naglalaman ng unos ng emosyon. Nagulat, nag-alala, nagpasalamat. At pagkatapos ng ilang segundo, unti-unti nang bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Tumayo siya, lumapit kay Donna at walang ano-ano'y niyakap ito ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pagsisisi, pananabik, at taos-pusong pasasalamat. Thank you. Thank you so much. I don't know what I did to deserve this, but I swear I won't waste this chance. I'll spend every day proving I'm worthy of your forgiveness. Lalo niya pa itong niyakap. Thank you. Thank you, Donna. Maigpit pa rin ang yakap niya sa babae. Habang si Donna na may dahan-dahan ding yumakap pabalik. Hindi man ganap, ngunit sapat para ipakitang nagsisimula na itong bumitaw sa mga sugat ng nakaraan. Maayos na sana ang lahat. Sa wakas, binigyan na siya ng second chance ni Donna. Napatawad na rin siya sa lahat ng kasalanan niyang pinagsisihan sa loob ng mahabang panahon. Nakangiti siya habang nagdadrive pa uwi mula sa isang maikling meeting. Tanga ng ilang laruan at paboritong pagkain ng kambal. Wala sa isip niya na muli na namang guluhin ng trahedya ang tahimik na buo pa nilang mundo. Habang papalapit siya sa kalye ni Donna, napansin agad ni Breeze ang makapal na usok sa langit. Mabilis ang kabog ng dibdib niya. Habang nagmamaneho, mas lalo niyang nakita ang kaguluhan. Mga taong nagmamadaling mag-apulan ng apoy. May dalang timba, may sumisigaw.
Pagbaba ng sasakyan, tila napako siya sa kinatatayuan. Nakita niya ang bahay ni Donna, binalot ng apoy. Lumalakas sa parang hayok na nilalamon ng lahat. Napasigaw siya. Agad siyang tumakbo at nakita si Donna. Duguan ang braso, nanginginig at umiiyak habang yakap ang isa nilang anak. Subalit hindi niya nakikita ang isa nilang anak, si Calyx. Donna? Breeze! Umiiyak na saad ni Donna. Nasaan si Calyx? Nasaan ang anak natin? Si Calyx nasa loob pa rin siya. Nang marinig niyang sagot ni Donna, para siyang binagsakan ng napakalaking bato. Tumulo ang luha ni Donna habang humihikbi. Halos mapasigaw si Breeze sa takot at panlulumo. Kukunin ko siya. Hindi na siya nagdalawang isip. Tumalikod siya agad at tumakbo papasok sa nasusunog na bahay. Wala siyang pakialam kung masyado man na mapanganib. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang buhay ng anak niya. Pero hindi na siya lumingon, kahit pa may mga taong sumigaw at pumigil sa kanya. Sa isip niya, isa lang ang mahalaga. Mailigtas ang anak nila. Maitim at hindi niya na maaninag ang paligid. Makapalang usok at nahihirapan na rin siyang huminga. Ang init ay halos tunawin ng balat. Nakatakip ang siko ni Breeze sa kanyang ilong habang sumisigaw. Calyx, anak, nasan ka? Hanggang sa marinig niyang mahina at pasigaw na iyak ng bata sa loob ng silid. Daddy! Doon sa ilalim ng mesa, nanginginig at namumutla, nakita niya ang kanyang anak. Walang suot na sapin sa paa, takot na takot. I'm here, baby, I'm here! Sabay hablot niya sa bata at mahigpit na niyakap ito. Habang papalabas sila ng nasusunog na bahay, biglang may nahulog na kahoy. Halos tamaan sila, mabuti na lang at nagawa niyang umiwas. Tinakpan niya ng katawan ng anak at pilit na tinakbo palabas ng bahay, habang ubod ng bilis ang pagkakatupok ng paligid. Samantalang, takot naman si Donna habang naghihintay na lumabas si Breeze kasama ang kanilang anak. Puno siya ng pangamba. Nag-aalala siya para sa kanyang mag-ama. Natatakot siya sa kung anong maaaring mangyari. Mahigpit niyang yakap si Caden habang pilit na pinapakalma. Tumingin siya sa apoy na lumalaki. Nilalamon ng apoy ang bawat alaala at sulok ng bahay, pati ang kapitbahay nila. Lalo pang lumaki ang apoy dahil gawa lamang sa light material sa mga bahay. Biglang may lumabas mula sa nasusunog na bahay. Ngunit hindi iyon si Breeze. Lumabas ang isang rescuer. Nagmamadali at inihingal na sa braso ay buhat ang isang bata, si Calyx. Anak, Calyx! Bulalas niya habang tinatanggap mula sa rescuer ang bata. Niyakap niya ito ng mahigpit. Tinanong kung okay lang. Paulit-ulit ang halik sa pisngi ng anak. Umiiyak ang bata. Takot na takot pa rin. Tumingin si Donna sa rescuer at puno ng takot ang tinig niya. Nasaan ang ama niya? Pumasok siya sa loob kanina para iligtas ang anak namin. Tumingin sa kanya ang rescuer. Mabigat ang mukha at nanginginig ang tinig. Binigyan niyo po sa akin ang anak ninyo. Ang sabi niya ay ang bata muna ang una kong ilabas. Nasa loob pa rin po siya. Ano? Balikan mo siya. Kailangan niya ng tulong. Iligtas niyo siya. Nagsusumamo si Donna. Tumango naman ang mga rescuer. Nangako sila na ililigtas si Breeze. Dinala sila sa ospital ng mga ito. Ayaw niya man sana na umalis nang hindi nasisiguro na nakakalabas na si Breeze ang bahay. Batid niya na kailangan ng mga anak niya na madala sa ospital, lalo pat may sakit sa puso ang isa. Kaimtim siyang nagdasal doon. Hanggang sa may naging update na kung anong nangyari kay Breeze. We tried. We did everything we could. Sabi sa kanya ng head ng bombero. The fire got worse. The beams collapsed. The roof caved in. No! 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 Sigaw ni Donna. Humahagulhol na parang nawala ng hininga. You're not telling me his... I'm sorry, ma'am. Bumuntong hininga ang rescuer. We did everything we could, but he didn't make it. I'm so sorry. Your husband, he's gone. Tila nawasak ang mundo ni Donna sa narinig. Naubusan siya ng lakas. No. No, this can't be. You're lying. Please tell me you're lying. Bulong niya habang umuiyak.
Tila bata. Pasensya na po kayo, ma'am. Ngunit may sunog na bangkay po kami natagpuan at sigurado po kami na ang asawa niyo yon dahil ayon sa aking mga tauhan, siya lang ang naiwan sa loob habang lalo pang lumalaki ang apoy. Hindi siya nakalabas. Hindi siya nakahanap ng daan palabas matapos yung ibigay sa rescuer ang anak ninyo. Napaluhod at napahagulhol si Donna dahil sa mga narinig. Wala na si Breeze. Wala nang ama ng mga anak niya. Hindi niya alam kung paano ito matatanggap at mas lalong hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa kanyang mga anak dahil batid niya na labis silang masasaktan. Sa mga sandaling yon, hiniling niya na sana ay panaginip lang lahat ng ito. Donna, it's me. Open your eyes. Boses ni Breeze ang kanyang narinig, ngunit tila lalo siyang nadudurog. Pakiramdam niya ay paalam na ito sa kanya ni Breeze. Basang-basa ang luha ng kanyang pisngi at ang kanyang mga kamay ay mapahigpit na nakakapit sa kumot. Bumilis ang kanyang paghinga. Tila hindi pa rin makawala sa bangungot na para bang totoo. Bigla siyang napabalikwas ang bangon nang muli niyang marinig ang pamilyar na boses. Donna, hey! Hey, are you okay? Pagdilat ng kanyang mata, nakita niya si Breeze sa tabi ng kama. Puno ng pag-aalala ang mukha na para bang agad itong lumapit nang marinig ang pag-iyak niya. Sa likod ni Breeze ay nakatayo ang kambal nilang anak, parehong tila nag-aalala na nakasilip. Napasinghap siya sa pagkakagulat. Hindi siya nagdalawang isip at agad siyang bumangon at niyakap ito ng buong higpit. Tila takot na baka mawalang muli. Breeze! Umiiyak pa rin siya habang nakayakap. Oh God, I thought I lost you. I thought the fire... You went inside to save our baby and you never came back. Napalunok si Breeze at bahagyang napayakap pabalik. Mariing nakapikit na parang gusto niyang ilapit palalo si Donna sa kanya. It was just a nightmare, love. I'm right here. Nakaligtas ako mula sa sunog na yon, hindi ba? Nakalabas ako. Bulong niya. Pinupunasan ng luha ni Donna gamit ang inalaki. I'm not going anywhere. I'm never leaving you again. Tumango si Donna, nanginginig ang labi, at muling yumakap sa dibdib nito habang nanginginig pa rin ang balikat niya. It felt so real, bulong niya. I saw the house burning. I saw them take the kids to the hospital, and someone told me you were gone. I couldn't breathe. I thought I'd lost everything. Again. Hinawakan ni Breeze ang mukha niya at banayad itong hinalikan sa noo. I'm right here. I'll always be here. Pabulong na sabi niya habang nakatitig sa mga mata ni Donna. Nothing in this world can take me away from you and our kids. I promise you, Donna. I'm yours. Forever. Lumuha muli si Donna, pero sa pagkakataong ito ay may kasamang ngiti ang kanyang mukha. Kinuha rin niya ang kamay ni Breeze at hinawakan ito ng mahigpit. Parang sinisiguradong totoo ang kanyang hawak. Ang lahat ng iyon ay panaginip lang. Buhay si Breeze. Nakaligtas ito mula sa sunog na iyon. At ang bangungot sa kanilang buhay ay natapos na. Buo na silang pamilya. Kasama na nila si Breeze, nagpapagaling na ang kanilang mga anak na si Kaden matapos itong sumailalim sa heart transplant. Tuluyan na rin silang nilubayan at hinayaan ng ina ni Breeze matapos itong humingi ng tawad sa kanya. Maayos na ang lahat. Wala na siyang dapat na ikatakot. I love you, bulong niya. I don't think I can live without you. Ngumiti si Breeze at hinalikan siya sa pisngi. I love you more than you'll ever know, sagot naman ni Breeze. And I'm not going anywhere. Biglang lumapit ang mga bata at yumakap din sa kanilang dalawa. Tumawa ng bahagya si Breeze habang kinukuhang muli sa kandungan ng kambal. See? Sabi niya habang tinitingnan ng mga anak. This is our family. Safe. Together. Yumakap din si Donna sa kanilang kambal. Napangiti siya dahil sa wakas, natapos na din ang lahat. Kung bago
ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sir, ani ng driver.